1,700 po para sa aso, hindi pa po Sapat. sapat Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Serious in helping our people, especially sa social programs, yung inyo pong in-sponsor na free college education, and kung maging successful na po itong Universal Healthcare Act, talagay ko doon lang, no, sa education, sa health, pag maging maganda, mararamdaman na natin mga kababayan na talagang kahit paano ang pamalan ay talagang nandyan para umalalay sa kanila sa oras ng pangangailangan. Thank you, Mr. President. We'd like to reiterate our support for the good sponsor of the Universal Healthcare Law. At mabigat na usapan to, Mr. President, but we promise and we commit to engage and to support the efforts of the Chairperson of Health and Senator Ejercito with regard to the amendments or the changes that we want to see in this law. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Senator Aquino. Thank you, Senator Babakino. Maraming salamat sa support lang. Senator Marcoleta is next to interpolate. Maraming salamat, Mr. President. I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime, coming for you, Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. President. Wala naman pong debate na kailangan talagang hanggat maaari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth, sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang mandato, ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalitan na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung check-ups. laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,000? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon $1 ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, napanganak na ng 1950s. Ako po, 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po Is it the kaya ang standard mabibili? rate of all the doctors? Is it the Yes, standard Mr. fee? President. Kaya po,
Okay lang po yung masapatan po talaga. How eh. did they derive on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo, kung titignan nyo, 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin to tinaas na po ito na, nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. And I agree with you na hindi na ho realistic. Pero kahit pa paano, this is the budget that was given to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, yung complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kumpleto talaga yung gusto niyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yun nga Well, po that's ang my aking take. tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito. Kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng Grooming. yung 1,700 po para sa aso hindi pa po Sapat. sapat eh. Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito eh. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung kanino po galing yung 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba? Where Kaya did po that nung figure tinanong ko po, Mr. come from? President, ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah. Where did that figure come from? Siguro. Yes, Mr. President, actually, nagpapasalamat ako kay Senator Marcoleta for pointing this out. Talagang, talagang kung titingnan nyo, parang kulang talaga, no? Realistically. Pero yun nga po ang nilalaban ho natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new administration under Dr. Mercado, na maiba naman ang magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth para pong ginawang private corporation na alam niyo naman ho, Mr. President, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, doon po sila kumikita at the end of the year. Pinagmamalaki nila yung kanilang savings and kanilang
kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po dahil po yung government agency and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente o sa ating mga kababayan. Hopefully, Mr. President, with the new PhilHealth head who committed to adjust yung pong kanilang case rates and they committed also to increase the participation of PhilHealth in every hospital billing, siguro dapat maitaas na rin po natin. And sana po maitaas na rin po natin ito pong iba pang mga bagay tulad ng pong itong sa konsulta package, no, na yung 1,700. If we can only increase all of this, hopefully ano na nila, maiayos na po nila. Sabay nung nga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. President, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. President, parang 3 buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June, no? Hindi po, palagay ko, 1 taon na po siya nakakaupo tagal na. mula nang palitan niya si Ledesma. Ledesma. Wala pa, no? For the record po, Siguro siguro March or April ho, Mr. President. Kasi nung kamakailan nandito pa si Ginoong Ledesma nung huling budget hearing na naging mainit pa nga yung ating deliberation on the floor, no? Nung nandito siya sa akin pagkakalam. Sa bandang Marso yata or February or March nung nakaupo si Dr. Mercado, Mr. Yeah, President. again, with the permission of Senator Marcoleta, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa konsulta package. Yes, Your Honor, Mr. President. That It came from PhilHealth. PhilHealth. Alright. sa mga kapatid, mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Tama po, Mr. President. Halos kalahating taon na pala. Kasi po, sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So kung 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo No, out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng konsulta package. 100,000 lang. Ganun po. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporta eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin para sa ganun yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po yung pakiusap. Halimbawa, isa pa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth. Halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days. O kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbat. Minsan naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito pa po yung panghuli. Para naman po natapos na po ako. Magkano po ba yung ano yung tawag doon? Thermodialysis, Mr. President Juro. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng Magkano per 3,000? hemodialysis? Magkano? Mga 3,000. Mga 3,000. 63 na ngayon? Ganun? Mahal na.
6.3 na. Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest, nasa 6,350 na per session. Per Your Honor. session? Ang Dati po nasa binabasa, 3,000 lang eh. Pero Per ngayon, session or per cycle? per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the kaya ko mass po afford that? tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, yung Health Technology Assessment Council, na ito po ay mga panel of experts, mga spesyalista, na sila po dapat nagde-determine kung ano po yung mga anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang hearings na nandito po ang PhilHealth, kung paano ho nila nakuha yung pong amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, nagulat din ako na medyo tumaas na ng 6,350 from about 4,000 pesos. Your Honor. Mr. President, kasi po- dun sa 6,000 pesos, is that a government-owned hospital or private? 6,000. Any po, Mr. President, it's a government hospital or any private hospital as long as it's PhilHealth accredited, Your Honor. Hindi, kasi I just called up my brother who is undergoing dialysis. Tinanong ko lang kung magkano yung per session. Ang sinabi niya, 10,000. Well, it's in a private hospital. Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako, ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi per session. per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta, for enlightening us through your interpellation. Senator Erwin Tulfo? Yes, Mr. President, nagpapasalamat tayo kay Senator Marcoleta. Actually, marami pang dapat talagang ayusin din ng PhilHealth. Yung mga binanggit nyo kanina, yung mga upcasing cases, yung mga cataract scam at iba pa, yan ay talagang dapat din nating masiguro na hindi na po mangyayari para mas magamit na maayos yung pong pondo ng PhilHealth. Mr. President, Yes, may please the Deputy Majority Leader from San Juan yield to some questions? Yes, certainly, Senator Erwin Tulfo. This is a supportive interpellation daw, Mr. President. Una pong katanungan, nais ko lang po maliwanagan, Mr. President.
yung binabanggit po ba ninyo kanina na 74.4 billion supplemental appropriations, ito po ba ay para sa UHC o ito po ba ay para sa PhilHealth? Yes, Your Honor, Mr. President, ito po ay para po sana sa PhilHealth. Pero mapupunta rin po sa UHC dahil po ang PhilHealth is the agency that is tasked primarily to implement the UHC law. So ito po ay nasa National Expenditure Program or NEP na for 2025 dapat po ay nandun to, kaya lang ho na nawala po ito, no? Kaya po sana kung ito'y suntok sa buwan man, pero kung ito'y maibabalik, malaking bagay po ito for the implementation of UHC. Malaking maitutulong po ito kung sakasakali maibibigay po natin sa PhilHealth for the implementation of UHC. Ginoong Pangulo, ang ibig po bang sabihin dahil dyan, ano po ang posisyon ngayon ng Department of Finance patungkol po sa inyong bill na an act appropriating the sum of 74 billion as supplemental appropriations for fiscal year 2025? Ano po ang posisyon nila? Ginoong Pangulo. Actually, Your Honor, Mr. President, that the DOF has not given any position yet on this proposal for supplemental budget. But Your Honor, Mr. President, the pong amount po na 74.4 billion was the amount that was submitted by the DBCC, no, through sa National Expenditure Program. Nanggaling din po ito sa ating pong economic team, itong National Expenditure Program, Your Honor, Mr. President. Mr. President, isa pa hong katanungan. Ito pong 74.4 billion na ito, magiging sapat kaya ito para mabayaran kahit na 30% lamang po ng bill ng isang pasyente sa pribadong ospital. Ito po ang problema. Ito po ang laging nilalapit ng mga kababayan nating mahihirap, walang kakayanan na magbayad ng kanilang hospital bill. Ay sasapat po ba ito? Kasi po, paiba-iba ho eh. Minsan, sasabihin ng PhilHealth, ito 30%. Hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung senior citizen discount. Meron naman ho minsan 10%. Hindi ho maintindihan. Wala pong malinaw na batayan na sinasabi ang PhilHealth kung magkano po ba talaga. Meron na pong mga panukalang batas na naihain po sa Kongreso nung ako po'y galing doon na para gawin sanang 30% na sagutin ng PhilHealth. Subalit hindi po nangyayari ito, Mr. President. Alam niyo ba kung sasama po dito sa 30% na bill na sasagutin ng PhilHealth sa mga ordinary kababayan natin na walang pambayad, Mr. President? Salamat po sa inyong katanungan, Senator Erwin Tulfo, no? Totoo po yan na talagang minsan pag minsan marami yung dumudulog sa atin, pinakikita po yung hospital bills nila. Halimbawa po sa 100,000, sinasagot ho ng PhilHealth, minsan 5,000, 7,000, napakarami ho. Minsan po, pag mataas na mataas, ganun din po. And sa totoo lang po, on the average talaga napakababa ho ng participation o yung ibig sabihin sinasagot ho ng PhilHealth, yung kanilang support value. Kaya nga po naging mainit po dito, hindi ho natin na nakasundo, no, o nagustuhan yung pamumuno ng dating PhilHealth dahil nga po sabi ko baka ang tingin nila private corporation po sila. Kaya nga kung sila makakatakas sa kanila pong responsibilidad o liability, pinagmamalaki pa ho at the end of the year yung kanila pong savings na hindi ho dapat. So our intent, Your Honor, Mr. President, is that sana po at least 60 to 70% ay sagutin po ng PhilHealth, no? Pero sa ngayon ay nasa less than 18%. Kaya nga po I'm optimistic with the Dr. Mercado now as head of PhilHealth. They committed to increase the participation and support value of PhilHealth in every medical expense, no? Na dapat po yung case rates na lagi nilang sinasabing ito ho kasi ang pinagbabasihan, dapat po ina-update ho nila lagi nang sa ganon na
ito po ay maging realistic, no? Especially with the inflation. So, Mr. President, Your Honor, ang target ho natin, that's why this representation has requested the Chair of the Committee on Health also to convene ito pong Oversight Committee para po matignan natin kung saan pa tayo nagkukulang, para matignan din ang PhilHealth kung bakit ho naging mabagal ang kanilang pag-update ng case rates at bakit ho napakababa ng sinasagot nila sa bawat hospital bills na dapat sana ay kahit papano'y maramdaman ng bawat Pilipino sa tuwing sila'y ma-ospital. Mr. President, maaari po bang i-revisit ng ating butihing Majority Leader mula San Juan ito po ang Universal Healthcare Law at kung maaari pong isama na ang professional fee dahil Ginoong Pangulo, ito lagi po ang problema ng mga kababayan natin. Oo nga po't sinasagot ng PhilHealth, oo nga po't may mga discount, oo nga po't may mga GL, pero hindi po nababayaran. Ang problema, hindi pa rin mailalabas po yung pasyente, Ginoong Pangulo, dahil wala pong pambayad sa professional fee. Ayaw naman hong pakawalan ng mga doktor. Ang nangyayari po, nagiging hostage po yung pasyente, lalo na po yung mga sanggol na kapapanganak pa lamang, iniiwan po sa mga nursery para maghanap ang ina ng bayarin, Mr. President. Maaari po bang bisitahin natin muli ang UHC law at isama na po ang professional fee at pilitin itong mga doktor na ito na tumanggap ng bayad mula po dito sa PhilHealth? Well, actually, kasama naman po yan talaga sa UHC, kaya lang medyo mababaho talaga ang yung pong rates na nakalagay na nakasabay. Pero sana po maisabay po yan sa pagtaas ng iba pang bagay sa PhilHealth, no? Para po sa implementation ng UHC tulad nung nabanggit ko kanina, Mr. President. Yung po sa case rates at sa yung participation at siguro we have to, dapat po ang PhilHealth has to update regularly ito pong case rates at iba pa yung mga value para po maging realistic po, no? Dapat maging updated po sila dahil po yung inflation at iba pa minsan po hindi nila na isasabayan. So maraming salamat po Senator Tulfo for pointing this out, and be rest assured that we will bring this up once we have the chance to confront or talk to PhilHealth and DOH regarding these matters. Magkano ba, if I may, Senator Sige po. Tulfo, magkano ba yung standard rate ng professional fees na pwedeng bayaran ng PhilHealth, if you know? Your Honor, Mr. President, it depends on the Specialization. disease. Depende sa Kunwari, disease. mas mahal yung halimbawa kidney transplant Yes. or angioplasty, different professional fees yun, di ba? That is correct, So Mr. magkano President. yung maximum na pwedeng ibigay ng PhilHealth? Palagay ko sa Surihano yun, sa surgeon. Pasensya na, Senator Tulfo. Hindi, pero magkano yung mga maximum? Iba-iba po, Mr. President. Actually, meron hong may malalaki naman. May mga 50,000, 30,000. Pwede siguro. magbayad ng PhilHealth na 50,000 as professional fee? Yes, Mr. President. Doon po sa Is mga... that the highest amount that the PhilHealth can pay as professional fee? Or pwede pang umabot ng mas malaki pa sa 50,000? Yung po, for example, Mr. President, for open heart surgery and others, umaabot po hanggang 60,000 pa nga po. Pwede magbayad? Apo. Alright. Thank you. Ginoong Pangulo, hindi po kadalasan na ang PhilHealth po ang nagbabayad, Ginoong Pangulo, kasi may mga pagkakataon po o marami pagkakataon na hindi po sinasagot ng PhilHealth. Bagamat sagot po ng PhilHealth ang hospital bill, pero ang problema nga po talaga natin ngayon ay itong mga professional fee na ayaw pong tanggapin. Wala rin pong tiwala kasi ang ating mga doktor, ang ating mga espesyalista sa PhilHealth dahil sinasabi po nila, Ginoong Pangulo, na matagal magbayad ang PhilHealth at kung ano-ano pa pong mga palusot. Maging hindi lang po yung mga doktor, maging po ang Private Hospital Association ayaw na pong tumanggap
ng PhilHealth dahil napakabagal magbayad po ng PhilHealth. Yan po isa sa mga problema. Pag sa totoo lamang po, Ginoong Pangulo, may dala-dala kang PhilHealth, tatanungin ka ng ospital sa sa admission, anong may card ka ba o ano ba, insurance, pakita mo ang PhilHealth, halos idurana ng tao yung PhilHealth card mo dahil wala po silang respeto sa PhilHealth, Ginoong Pangulo. Well, Your Honor, Mr. President, sabi ko nga po, ako may optimistic dito sa bagong PhilHealth head dahil siya po isang doktor at siya po isang public health practitioner, no? And isa rin po sa kanyang naging commitment ay isettle na itong mga problema, yung pong mga liabilities, ito yung mga babayarin po ng PhilHealth sa mga private hospitals, among others, Your Honor, Mr. President. So, yan po ay dapat po talaga natin tignan, Mr. President, siguro sa ating pag na-convene na po yung, hopefully, with the indulgence of our chair for the Committee on Health, yung pong oversight committee natin for implementation, siguro mas mahihimay po natin ang operasyon ng PhilHealth para makita po natin kung saan po talaga nagkulang, saan po nagkamali, para po ating pong may ayos, para po mag-improve po yung serbisyo ng PhilHealth itong mga darating na taon, Mr. President. Although I agree with what Senator Erwin said, na matagal magbayad ng PhilHealth, kaya ayaw na minsan tanggapin ng mga ospital yung mga pasyente. Pero minsan, come to think of it, Senator Erwin, minsan kasi yung mga doktor, they charge exorbitant fees. Malaki talaga. Minsan dapat 10,000 lang yung professional fee mo, pero i-jack up nila sa 50,000. Kaya minsan nag-iisip siguro ang PhilHealth para magdadalawang isip para bayaran. Kasi hindi ko naman po nilalahat yung mga doktor. Ha? There are some doctors who charge exorbitant fees.